Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita mga kabombo, ay update ho muna tayo mula ho sa Department of Social Welfare and Development. Makakasama ho natin ang nagsisilbing Executive Director ng Social Welfare Department, si Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Siya ho ang nagsisilbing Chief ng Juvenile Justice and Welfare Council. Kaugnay po ito doon sa ipinatupad na Safer Cities Initiative. Kung atin pong lilikumin, yun pong datos kasi mga kabombo, meron na pong mahigit sa 164,000 na mga individual ang nahuli, na aresto sa iba't ibang bahagi po ng National Capital Region kung saan po unang ipinatupad ang Safer Cities Initiative. Yan po'y dahil sa pag-violate sa iba't ibang mga local ordinance dito sa Metro Manila. Kasama na ho dito, yun hong part ng inisyatiba, yun pong curfew doon sa mga minor. So alamin po natin mamaya ang update or mga development mula po sa Social Welfare Department sa pamagitan po ni Attorney Tricia Claire Oco. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Thank you so much for joining us, Executive Director Oco, ma'am. Una ho siguro sa mga pag-uusapan po natin dahil isang buwan na po mula noong or halos isang buwan na mula noong inilunsad itong Safer Cities Initiative under sa Interior and Local Government Department. Ano pong observation dito ngayon ng Juvenile Justice and Welfare Council, lalo ho doon sa implementasyon ng curfew laban ho sa mga minor na under po sa inyong watch, attorney? Ang JJWC naman ay patuloy kaming susuporta sa mga initiatives na talagang nagpo-promote ng safe, inclusive at saka child-friendly communities. Of course, dapat in line yun with RA 9344 as amended. And we recognize po yung importance of preventive measures tulad nitong Safer Cities Initiative. At ito po ay wala kaming sinusuporta po namin ito. Ang syempre titingnan lang natin na nai-implement siya in a manner na consistent doon sa ating mga sa pagprotekta ng child rights, due process, best interest ng bata. Pero so far ngayon, hindi po okay po yung Safer Cities Initiative. Wala po tayong doon. Ito po ay sinusuporta namin. Mm, mm. Do'n ho sa initial feedback po ng mga local municipal social welfare development office, wala naman pong yung pong mga nairerehistrong panglabag sa kanila pong human rights, lalo ho itong mga bata na pinagbabawalan nga pong lumabas after 10 PM dito po sa National Capital Region mula po nung nagsimula ang campaign, attorney? So far ngayon wala pa kaming namo-monitor. Gusto ko lang din sabihin pero alam naman ito ng natin ng general public at ng community na ang curfew kasi hindi naman talaga siya pinagbabawal ng RA 9344 at sinabi na rin yan ng Supreme Court ng ating Korte Suprema na hindi bawal ang curfew sa mga bata kasi lalong-lalo na kung meron talagang compelling interest yung ating gobyerno, yung Opo. ating estado na kailangan protektahan yung mga bata. So in that sense, hindi po siya bawal. Ang pinagbabawal lang naman pagdating sa curfew ng mga bata ay yung gagawin siyang punitive o may mga punishment na nilalagay. So Opo. far ngayon naman, itong Safer Cities initiative natin, makikita mo doon sa doon sa talagang nakalagay doon sa mismong memorandum circular sinasabi na it should be implemented in accordance with laws Mm. and jurisprudence and policies na pinoprotektahan yung mga kabataan. So ngayon, ang titingnan natin yung implementasyon niya na lang talaga. So yun yung tanong mo ngayon, meron bang mga implementasyon na nagba-violate? So Mm. far, as of this time wala pa kaming nakikitang nire-report sa amin na violation. Mm. Siguro dahil din ito na alam mo Genesis yung kasi DILG, matagal na namin silang katuwang talaga pagdating sa pagpupush ng karapatan ng mga bata, lalong-lalo na in relation to public safety. Kasi ito namang juvenile justice, ang pinaka-goal talaga nito ay to keep the community safe and to keep the children safe. Mm. 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 Bumujay, with your follow-up, attorney. Okay, attorney, since less punitive na ang approach ng Philippine government at more on guidance na yung ginagamit para sa mga kabataan, so far, wala naman po ba kayong nakikita ng mga violations sa karapatan ng ating mga minors during curfew enforcement? Pagdating sa curfew, talagang hindi criminalize ang curfew dito sa Pilipinas pagdating sa mga bata.
Opo. Kasi pag na-criminalize yun, ano yun, discrimination yun laban sa kanila. Kasi kaya mo lang sila kina-curfew dahil sa kanilang edad. Pero meron kasi siyang protective aspect. Bakit ba tayo nagka-curfew sa mga bata? To keep them safe. At pangalawa, kasi 'di ba hindi naman kaya ng bata protektahan yung sarili niya the same way na ang isang adult ay maprotektahan niya yung sarili niya dahil sila nga ay immature pa mentally and physically. Pangalawa ay para hindi sila napapahamak, hindi sila nagiging at risk na mag-commit din ng mga crimes. Kasi ano bang gagawin ng bata ng gabing-gabi? Dapat natutulog na sila. In fact, part din yan ng kanilang health kasi kung hindi natutulog ang bata, hindi siya lalaki ng maayos, magiging unhealthy siya. Ang purpose ng curfew ay hindi to punish them, kung hindi protective measure ito to keep them safe. Paano naman doon sa mga batang recidivist o yung mga kabataang gumagawa ng same crime over and over again habitually kahit papaano? Napipigilan din ba sila after the implementation ng Safer Cities Initiative, Attorney? Okay. Oo, sige. Ang recidivism, ang ibig sabihin lang naman nun if loosely use yung term ay hindi dapat paulit-ulit yung mga ginagawa ng bata na offenses or Opo. yung sa iba yung crimes, ganun. Mm. Ang approach sa recidivism ay it should not be just one initiative, dapat whole of nation siya. Dapat lahat tayo nagko-cooperate dyan as a government, as a society, whether public or private, para ma-prevent natin yung mga bata na paulit-ulit na ginagawa yung mga offenses or yung iba naman krimen na talaga. So itong initiative na ito, itong Safe Cities Initiative ay isa sa mga paraan para pwedeng gawin yon na ma-prevent yung recidivism. Halimbawa, tulad nga kanina, in particular, curfew yung pinocus nila, yung mga bata kasi ang nakikita nating mga incidents ngayon, although hindi pa malaliman yung study, pero karamihan ng mga bata na lumalabas paggabi ayun ay yung iba sa kanila, hindi naman natin nila lahat. Sumasali yan sa mga gangs. Gangs in itself, hindi yan pinagbabawal. Pero minsan, meron silang propensity o na gumawa ng ng mga kaguluhan doon sa lugar. So yan yung piniprevent natin. Talagang ito ay protective mechanism. So isa ito sa mga approaches na gagawin natin sa dami ng approach na dapat nating gagawin on keeping our kids away from crime. Okay, thank you so much, Attorney. Bobo Jen? Okay. Good to know, attorney, na so far wala namang nakikita ang inyong council na mga violation lalo sa human rights ng mga bata. Panghuli na lang din ho siguro sa part ko, no? Sa part ho, so sa panig po ng Juvenile Justice and Welfare Council, may mga separate program din ho ba kayo na kahit papaano protect or makapag-reinforce doon sa welfare o kapakanan po ng mga kabataan even before yung pong pagpapatupad ng Safer Cities Initiative, attorney? Yung sa parte naman namin, kasi dahil kami ay focus sa policy issuances, so nag-i-issue kami ng mga policies, nagpo-formulate kami ng program guide para sa mga local government units. Para sila yung nag-i-implement nun. At ang isa sa mga ipinartner namin na nagtulungan po kami in partnership with the local government at sa DILG, sa totoo lang, isa sila sa lead dito, ay yung pagpapatupad nung tinatawag nating Comprehensive Juvenile Intervention Program na nakalagay po yan mula sa local hanggang sa national government to prevent children from coming into conflict with the law and to keep the society safe. So ito po ay napakalaki po nitong programa. Hindi lang po ito tumututok doon sa mga nag-violate na ng ordinances or nag-violate na ng crimes. Kung hindi, ano po siya, tinututukan niya yung preventive aspect pa lang na ano ba yung mga programang ilagay mo dito para siguradong yung mga bata dito ay ng komunidad. Halimbawa, kung ang isang komunidad ay medyo nakikita na yung mga bata doon hindi nag-aaral, dapat yung gobyerno natin, both sa national at local level, ay kumilos para yung mga bata ay bibigyan ng access to education. Kung doon naman sa lugar na yun ay medyo talamak, halimbawa yung paggamit ng drugs, dapat may mga drug prevention program na ilalagay para yung mga yung komunidad natin at yung mga bata ay hindi na lululong doon sa droga dahil may drug prevention measures. At kung may mga bata na na nagba-violate ng hindi naman krimen talaga kundi yung tinatawag lang nating offenses, dapat may programa silang nilalagay doon upang
hindi na uulit doon sa mga bagay na yon. Halimbawa, itong curfew, pag violate Opo. nila yung curfew, hindi lang siya paraan ng kunyari kukunin mo yung bata, ibabalik mo sa magulang, wala na. Dapat meron kang programa para makita mo bakit ba yung mga bata dito ay parating nagva-violate ng curfew o nandyan paggabi, nandyan sa daan Mm. o nandun sa hindi sila nasa bahay nila. Ano yung programa na pwede kong ibigay para mas ma-encourage itong mga bata na ito na hindi sila lumalabas ng bahay pag Mm. Okay. Attorney, maraming salamat. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Hanggang sa mga susunod na kayo po namin makausap. Ingat-ingat po kayo, Attorney. Maraming salamat din sa pag-interview sa akin. Thank It's you an so much, honor po. Attorney. Salamat. Maraming salamat po. Si Attorney Tricia Claire Oco, mga kabombo. Siya po ang nagsisilbing Executive Director ng Department of Social Welfare and Development, Juvenile Justice and Welfare Council. Kaugnay pa rin po ito dun sa isang buwan na na ipinapatupad na Safer Cities Initiative. Maliban kasi sa Metro Manila ay balak din pong ipatupad ito sa malalaking mga syudad tulad po ng Cebu, Baguio and even sa iba pang mga syudad outside the National Capital Region. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.